Hi guys, what's up? So, for today's video pala, let's build an FMA BMAX setup. So, eto guys na setup is requested to ng isa sa ating mga viewers or followers. Si Sobi_9599. So, nag-message siya sa atin a couple of days. And nag-reply naman tayo na yun nga, nag-promise tayo sa kanya na maggawa tayo ng video about BMAX setup. So bro, ito yung video and pa-post na lang or pa-slow ng speed ng video if medyo masyadong mabilis yung video. Kasi may mga parts kasi na fina-fast forward ko. Okay? So, about pala sa video guys, na we focus on the build. Hindi ko na masyadong diniscuss yung yung ibang parts na yung hindi naman talaga siya masyadong dapat i-discuss sa build. So, yun lang yung ko. Yung priority ko talaga is yung setup lang ng BMAX. Okay? So, dito na part is, pinakita ko lang kung anong nakalagay na gear pala. So, gumamit pala ako dyan guys yung sets of gears na pack. Yung FMA na sets of gears. Kaya kung napapansin nyo, blue yung shaft ko niyan. Yung sa pinion pala, yung sa shaft. Kasama kasi yan dun sa pack guys. So yan yung ibig ko sabihin guys, yung gear sets ng FMA. So ang gamit ko pala na gear is 4.2.1 na gear. Yan yung counter gear niya, pula yung kulay. Tsaka yung spar gear niya is yung light brown. So sa yung combination ng spar gear na light brown guys, yung 4.1 din pwede din siya na i-partner. Yung 4.1 naman yan naman yung itim na counter gear. Okay? So for the for the counter gear, pwede tayong maglagay ng bearing. Hindi po siya DQ. Kasi may ako sa atin sa Pilipinas na dini-DQ nila yung pag naglalagay ng bearing sa counter gear. Hindi po siya DQ guys. And by the way, bago ako maglagay ng bearing sa counter gear, nilalagyan ko siya ng bearing oil. And then bago ko siya ginaganyan ko siya ilagay para mas easier siya ipasok sa counter gear. Nilalagyan ko din siya sinasamahan ko siya ng bearing cups. Bearing cups ba tatawag nun? Basta yan, sinasamahan ko siya. Yan. So, ginaganyan ko siya maglagay para at least mabilisan lang yung Kaysa mo siya, individual mo siya ipasok. Medyo masyadong masyadong hindi nagpapantay minsan. Kaya uulit-ulitin mo na naman. So, ang gamit ko na gear sa wheels pala is 620 na gear. Pero dito, pinapakita ko lang yung hex na baka kasi yung gamit nyo is yung hex na bearing. So, sa hex na bearing pala, i-explain ko lang yung konti. Kasi kung mapapansin nyo, may outer outline yan. Kung mapapansin nyo, ibig sabihin, yung outer outline na yan, pag ipinapasok nyo yan sa chassis, dapat siya yung nakalabas. Hindi siya yung pinapasok nyo paloob. Siya yung nakalabas, guys. Yan yung ibig kong sabihin. Okay? Kasi minsan binabalik, ginaganyan nila eh. So, sisikip yan, guys. So, hindi yan tama na lagay. Mas mabuti yung nakalabas yung outer outline niya. Yan yung tamang paglagay ng hex na bearing. Okay? So, and then, bago ko yan nilagay dyan, nilalagyan ko din yan ng bearing oil. Yung gamit ko pala na bearing oil, guys, is yung Axon. Ewan ko kung meron dyan sa Pilipinas, pero feeling ko wala ata. So, yan. Maganda yan na bearing oil. Kahit kunyari, hindi ka masyadong nagmi-maintenance ng bearing mo, yun lang pinapatak mo, siya. Smooth pa rin yung bearing mo na Okay? And sa kung napapansin nyo, may nakalagay na popsicle. Kasi actually, ko na lang yun binuklas ko na lang yung may na talaga na build dyan eh. So yan, pinakita ko lang na binaklas ko yung popsicle. Dalawang popsicle gagamitin natin dyan since yan yung usual na build sa atin sa Pilipinas. So actually, eto din yung build ko na I think a year ago. So dito ako nag-umpisa. Ito yung build na parang inumpisahan ko na
para doon ako, parang yun yung starting ko na until nagets ko yung nagets ko totally kung paano yung mag-work yung sa VMAX na Okay, so yung pala, yung ika-countersunk mo sa una na ika-countersunk mo sa popsicle yung pinakadulo nun. Okay? So by the way guys, bago tayo maglagay ng any plates sa chassis natin, mas mabuting i-loosen up natin yung yung mga screw holes nun. So gumamit tayo diyan ng parang drill na pang drill na 1.8 lang din yan. Hindi yan guys hindi yan yung parang masisira yung screw holes nyo na siya, sobrang loosen na talaga siya na pag nilalagay mo yung screw mo or naglalagay ka ng plates, kusang matatanggal siya, nagsaslide. Hindi ganoon. Ang purpose niyan is para hindi siya madaling mabasag yung screw holes nyo sa sobrang sikip. Okay? Tsaka at the same time, pag yung yung screw nyo, hindi basta-basta mabilis masira. Kasi sa sobrang sikip, tendency kasi nun, pag hindi nyo ginaganyan, sa sobrang sikip ng screw holes nyo sa chassis, pag in-screw nyo na yung parts nyo, minsan kasi sa sobrang lakas na ng pagka-twist nyo, loose thread na ito yung loose thread ba tawag doon? Parang gano'n. Yung sa screw nyo, nasisira yung screw nyo. So, para ma-eliminate yung gano'n na problema, ginaganyan namin yan. Okay? To loosen up lang na Hindi naman siya masisira yung screw holes nyo yan. So yan, nilagay na natin yung first na popsicle. Yung sa pangalawa pala na popsicle guys is siya, uneven siya, elevated siya konti. Gumamit ako diyan ng spacer, yung pinakamaliit na spacer, if I'm not wrong, siya, 1.5 ata yung niya. Yung tama nga, 1.5 ata yung size niya. 1.5 mm ata yan. Para at least uneven siya. So anyway, ipapakita ko sa sa dulo ng video paano ko siya nilalagay yung brake setting ko diyan. At least kahit konti lang, okay? So yan, nilalagay na natin. So mapapansin niyo matapos uneven yan. Yan. Okay? Yan, okay. So andito naman na part guys is ipapakita ko sa iyo na may difference talaga yung FRP at saka yung high grade. Hindi lang sa tibay, okay? Yung FRP kasi guys, mas mabigat siya compare sa high grade na plates. So, if concern nyo talaga yung yung weights ng weight ng auto nyo, so much better is mag-high grade kayo na plates. I-high grade nyo lahat, okay? And sa akin pala guys, sa front ko is dalawang ang tawag ba nito? Dalawang plates yung ginagamit ko talaga. Ang purpose nun is para hindi siya mabilis yung parang matupi yung pag nabangga, yung parang siya. Magtutupi yung mo, yung parang screw mo. So, sa screw naman is yung gamit ko is yung cap screw, okay? By the way pala, eto guys mali yung pagka ko diyan, install ko diyan kasi dapat pagkatapos pala nung sa gulong, sa bearing, dapat kasi nag-install na ako ng gulong nun eh. So, wala sa isip ko yung na lang ako. So, kung yun pala guys, yung nilagay ko dyan sa sa pinaka-top niya is yung high mount tube. Kung nagtataka pala kayo guys, kung bakit naka siya, may rollers ako, na 13mm rollers sa ilalim. Ang purpose ko niyan guys, sa mga technical na course, tutulong kasi siya guys, lalo na pag galing slope yung auto mo, tapos doon na siya tatalon sa yung sa may curve na, tutulungan yung auto mo na papasok doon. Talaga siya, experience ko yun guys so yun sa akin. Yun talaga yung palagi nakakatulong sa akin. Tapos yung dark ko niyan, na rollers, yan, naka-inverted siya. Okay? Yung 13mm talaga nasa ibabaw. Tapos yung 12mm naman nasa baba. Okay. Tapos yung pala guys, yung high mount tube nyo, lagyan nyo ng tape talaga yan. Kasi may mga trucks kasi or layout, slide siya. Pagdating dun sa masyado siyang mas-slide dun sa pagdating dun sa change lane o lane changer, ganun. Lane changer yung tawag. So,
slide siya. So, yung ano na yung tape na yun, nakakatulong yun siya. Pa hindi mag-slide yung auto nyo. Hindi ililipad yung auto nyo. And then, for the front na dampers, guys, yung ano talaga, yung starting ko talaga is yung parang bowl na ano. Yan lang talaga na plate, dampers yung nilalagay ko. Pero dito sa video, yun nga, nilalagyan ko ng nips. Yung nips naman is for case-to-case basis na lang yun, na additional, okay? So, ito, pinapakita ko lang guys yung terminal kung anong ginawa ko. Nilalagyan ko siya ng sponge para yung contact ng battery tsaka yung terminal hindi naglo-loosen up. Okay? And then for the side stay naman, so, gumamit ako ng recycle parts kasi ginamit ko to na side stay sa VC ko. So, kung mapapansin nyo, madaming screw holes. Pero yung tinuturo ko lang na screw holes, yan lang yung part na ika-countersunk nyo. Okay, yan, tapos yan pangatlo, okay? Yan. Hindi, sa pag sa pag lalagay ko niyan, bago ko siya ilagay sa chassis, pinapagitnaan ko siya ng yung pinakamaliit na spacer pa rin. If I'm not mistaken nga, 1.5 yun. Lagay na natin 1.5 mm. Nilalagay ko siya dun. Bago ko siya, iniipit ko siya bago ko siya ilagay sa chassis. The reason why is, actually tinuro yun sa amin dito sa Japan ng isang racer kasi noon siya na racer ito, magaling din na racer. So tinatawag namin senpai yun. Yung kasi niya, yung explanation niya kasi yung parang yung gravity, yung center of gravity ng auto nyo. So pag mas mababa kasi siya sa yung body ng nyo, sa auto nyo, mas mabilis siyang bumaba. Parang ganun yung explanation niya. And then sa akin, yan, napapansin nyo, yan yung sinasabi ko na 1.5 na spacer. Na, bago ko siya isaksak sa yan. O, kung napapansin nyo, yan, may space, di ba? Yan, may nakalagay na So, yan sa akin. Kung napapansin nyo, guys, may yung gamit ko pala na screw, yan, dyan, guys, na screw, yung dapat yung dyan, yung haba yun, guys, is yung 30 mm. Okay? Tapos yung front screw pala dapat doon is pag dalawang plates na pinagpatong nyo is 25 mm lang, pero pag isang plates pag dalawang plates ang pinagpatong nyo 30 mm, pag isang plates lang is 25 mm. Yung ko diyan guys, yung cylinder na dampers yung ko diyan, primary na dampers, and then yung kasama niya is yung parang bowl din. And then kung napapansin nyo, yung isang screw ko naman is meron siyang slimline, yung pinakamaliit na slimline yung gamit ko. Okay? And napapansin nyo guys kung bakit pinaghiwalay ko, hindi yung kasi madalas kasi yung isahang bigat lang, yung heavy dampers talaga yung nilalagay. Ini-eliminate namin yung kasi pag yung effect kasi nung isahang weights kasi guys, parang isang effect lang din. Pag pag separated kasi yung weights ng dampers nyo, yung parang galaw niya, ibig sabihin, din separated din yung effect ng yung functions na nangyayari. So yun yung namin, yun yung na-observe namin na dito, sa amin dito, yun yung na-observe namin na much better siya dun sa compare dun sa isang buong heavy na kaagad. Okay? So dito naman is actually buo na to sa rear ko. Actually, ko na lang yan, tinanggal ko na lang yan para at least naman makita nyo kung paano ko siya, ilang spacer yung nakalagay, yung sizes. At saka yung kung napapansin nyo guys sa screw holes niyan, yan yung ika-countersunk nyo lang. Meron ding part na naka-countersunk na guys. Ang purpose nun guys, kaya kinountersunk ko na yun kaagad. Ang reason ko nun is, kasi pag nag-a-adjust kayo ng ng distance ng ng plates nyo, at least countersunk na siya. Hindi na kayo mahirapan, okay? And then yan yung set up ko din sa sa likod sa 19mm. Actually, pwede namang wala na kayo nung itim na yan. Ang ginawa ko lang kasi nilagyan ko lang ng parang ganyan. Parang parang anti-sabit din siya pero nasa taas lang. Okay? Para at least pag tagilid tumama yung auto mo sa wall ng magsa-slide lang siya tapos dun siya, lalong-lalo na pag tumama yung wall mo dun pa sa taas ng rollers mo. Kasi tumagilid nga, 'di ba?
pag tumawa, at least nagsa-slide lang siya. Yun nga yung purpose ko nun. Nagiging anti-sabit lang siya. Yan lang yung ano ko. Yung target ko pala guys sa sa build ko talaga na bigat is nasa 140 to 160 grams lang. Yan talaga yung ko. Yan talaga yung target ng bigat ng auto ko. Okay? And dito din guys, makikita nyo din, dito ko napansin na, yun nga, dapat inuna ko na yung ilagay yung gulong compare dun sa front na, ang tawag na ito, na plates. And dito naman, ito yung gagamitin natin na pang-lock doon. Pwede kayong gumamit guys ng lock nut or pwede yung ganyan. Yung parang, yung uneven na washer. Tsaka, yung i-partner nyo yan is yung lang, yung nut lang, pwede na yon. Pwede, parang yung effect naman niya, mahigpit na din tulad ng lock nut. So, okay na yan. Yan. So, yan. So, dyan, guys, yung lalagay na natin yung gulong, yan nga, sabi ko, kasi hindi ko yan hindi ko yan, kung ipipilit ko kasi ilagay yung gulong na yan, na nakalagay na yung front plates kasi, masisira yung shaft ng gulong. So, ang ginawa ko, nilusin up ko ulit yung yung pagkalagay ko dyan sa yan, nilulus ko, para at least, dyan, pwede ko na maipasok yung gulong. Tinatamad na kasi ako magtanggal, so ginanyan ko na lang, nilusin up ko na lang. Hindi. Tapos, yung guys, yung naka-usli na guys, yung naka-usli na shaft sa gulong, nilalagyan ko yan ng tube, yung rubber tube pala, as cover niya. And then, pinapantay, as much as possible, pinapantay ko yung guys, yung every side ng kung saang part ng shaft yung medyo masyadong mataas yung nakausli, mas inano ko talaga na pinapantay ko siya. Para at least yung distribution ng weight, same lang. Yun yung inaano ko. And then, sa akin guys, ayoko nung sobrang, yung walang movement yung gulong masyado. Kaya chinecheck ko talaga na, gusto ko talaga yung may konting alog. The reason why, kung bakit ganun, yung purpose ko, is because ayoko nung guys yung kunyari mali ako ng dampot ng auto ko or may iba dumampot ng auto ko or marshal masyado nilang medyo na ang tawag ba na diinan yung pagdampot ng auto ko. Ang cost kasi noon pag masyadong mahigpit ka, tight kasi yung gulong mo, mabilis yung nasisira yung auto yung gear nyo dun sa loob. Yun yung na observe ko. Kaya ang ginagawa ko na, nilalagyan ko siya ng konting alog lang. Konting alog lang. At least, prevention lang doon. Yun yung ko. Yun yung sa akin na observation ko guys So, eto na. Tapos na yung build. Ititimbangin natin. Tamang-tama siya. Lang. So, yan. Nasa 156 lang siya na grams. And so, ito na yung guys. Ito na yung, how, paano ko in-install yung sa front na brakes. So, ang ginagawa ko dyan guys, tinitape ko muna siya, and then, ilagay na natin guys yung popsicle, yung lapad ng popsicle, 100% yun. Ilagay na natin gano'n. So, ang ginagawa ko dyan sa pinakauna na popsicle, nagka-cut ako ng maliit na sponge. Parang siya, yung lapad niya is parang 40%. Or 50 or kalahati ng popsicle. Kinakat ko siya. Tapos yung 1mm lang guys na na sponge. Pagkatapos kong i-cut ko doon, ko siya, nilalagay ko siya paloob. And then parang ipinapailalim ko siya. And then pagkatapos nun tinitape ko, nilalagyan ko ng tape. And then doon ko na ipapatong yung brake ko talaga na sponge. Yan, tingnan niyo, nag-cut ako ng maliit, 'di ba? So, yan yun. Yan yung ibig kong sabihin na mga around 40% or 50% na or yun nga, kalahati ng popsicle na lapad. Yun, pinapaloob ko siya nilagay. Yan yung ko. So, kasi pag nalagay na yan dyan, guys, tapos papatungan mo yan ng brakes na sponge, dapat 1mm pala, guys. Pag ganyan na settings pala, guys, 1mm dapat yung lapad mo na brakes pala sa harap. Kasi pag nagto 2mm ka, okay naman siya pag nagto-2mm ka. Kaso lang, pagdating dun sa banks na part, papatakbo ka, nadidelay talaga yung auto mo. May delay dun na nangyayari. So, sa front kasi, ang kailangan mo kasi, pag nag-check ka kasi sa checker,
ng dapat kasi hindi siya sumasaya dun sa banks. Okay, para walang delayed na nangyayari. Yun lang yung hindi mo siya pasasayarin yung front sa especially yun nga sa front sa banks. So yan, tinitape, pansin nyo, tinape ko na yung nakailalim, tapos papatungan ko ngayon yan ng brakes ko talaga. Pag ganyan yung ilalim ko, yan yung ginagawa ko, okay? Tapos yung pinaka pinaka dulo, yung pinaka front, nilalagyan ko lang siya ng tinitape ko lang din konti para at least support niya na hindi siya matutuklap yung brakes, okay? So kung napapansin niyo guys, naka-angle na yan, kahit hindi niyo na ikikiskisin yung brakes, naka-angle na yan, tingnan niyo. 'Di ba? Naka-angle na siya. Na siya, naka-curve na siya. So yan yung style na ginagawa ko naman, guys. So I think yan lang yung kabuuan ng video pala, guys. So bro, Sobi, ito na yung video na inihintay mo. So hope you enjoy, and thank you again for the comment. Okay? So yan. Yan, chinek na natin sa bank. So okay na. Wala nang problema diyan. But anyway, ilalapag natin to na auto. I-videohan natin, i-check natin, tapos i-post natin ulit. Gagawa tayo ng video, i-post natin to na video. So that's it, guys. Thank you for watching, and see you again sa next video.